Nakikiramay na rin ang ilang estudyante mula sa iba pang campus ng University of the Philippines sa pamilya ng UP Manila student na si Cristel Tejada. Sinasabing na problema raw ang estudyante sa kanyang matrikula bago siya natagpo ang patay. Nananawagan na rin ang mga estudyante ng reforma sa ilang pulisiya ng pamantasan. Kabilang rito ang pagbabasura sa Socialized Tuition and Financial Assistance Program. Makibalita tayo kay John Paul Seniel ng GMA Davao. Gaya ng namatay na UP Manila freshman na si Cristel Tejada, sa Socialized Tuition and Financial Assistance Program din umaasa ang third-year UP Mindanao student na si Abdul Sisay. Tulad din ni Cristel, taxi driver ang ama ni Abdul at walang trabaho ang kanyang ina. Nasa bracket ni si Sisay sa STFAP. Sa ilalim nito, 200 pesos ang binabayaran niya kada unit sa kursong Communication Arts. Depende maguna siya sa panahon manggod. Na mga SEM nga okay lang kaya, pero na ay SEM nga lisod. Naglisod ako ang mga family karon kay sa ako ang case, ako ang father kay wala siya stable job. Bilang pakikiramay sa pagkamatay ng kapwa-eskolar ng bayan at pag-alala sa umano'y pagkamatay ng UP bilang isang pamantasan ng sambayanan, tinakloban ng mga estudyante ng itim na tela ang oblation sa UP Mindanao. Ganito rin ang ginawa sa UP Cebu, maging sa UP Diliman at UP Manila. May panawagan din ng UP Mindanao students kay Pangulong Noynoy Aquino. Dungagan niya ang budget sa state university ng colleges o sa education sector itself. Ganito rin ang pananaw ng isang opisyal ng UP Manila. Magkaroon ng comprehensive education reform bill na sana taon-taon meron tayong budget para po sa edukasyon, lalo na sa state university colleges. Sagot naman ng palasyo. Last year, ang taas ng tinaasan ang budget ng SUC. Kaya wala kang nakikitang rally sa Cali because ang DBM, ang gobyerno, tinaasan ang budget ng mga state universities and colleges, especially also UP. Now, this is an internal policy of the UP system. So, we leave it with the UP to review their policies. Nanawagan din ng mga estudyante ng UP Cebu na ibasura na ang STFAP. Pero ayon sa pamunuan ng UP, babaguhin na lang nila ang ilang probisyon nito. Kasunod ng nangyari kay Cristel, hindi na raw ipatutupad sa lahat ng campus ng UP ang no late payment policy, alinsunod sa direktiba ni UP President Alfredo Pascual na isinapubliko ni UP Manila Chancellor. I am enjoining all chancellors to allow a reasonable amount of time for registration and payment of fees for immediate compliance. Ikinatuwa naman niya ng pamilya Tejada dahil daw sa pagbabago ng patakaran, hindi raw nawala ng saysay ang pagpanaw ng kanilang anak. Mamayang gabi, magkakaroon ng tribute sa burol ni Cristel. Inaasahang magbibigay ng mensahe ang ilang malalapit na kaibigan ni Cristel. Pag-uusapan naman daw ng pamilya Tejada ang hiling ng pamunuan ng UP Manila na mailagak at maipagmisa ang labi ni Cristel sa kanilang campus bago ilibing sa Sabado. John Paul Seniel, Nagbabalita, Pilipinas.